Breaking news, Romualdez at Marcos naglaglagan na. Naku po! Mga banateros, nagkaloko-loko na. Mukhang bumaligtad na ang sariling script ng kampo nila labang kay Pangulong Vice President Sara Duterte. Ay, nako. Dahil matapos niyang pasabugin ni Madriaga ang akusasyon tungkol sa umano'y term sharing, mismong Malacanang na ang tumanggi rito at sinabing walang personal na kaalaman si Marcos. Nako. Sa ganitong usapan, nako po, ay talagang tila lalong lumalabo ang kanilang akusasyon kay VP Sara Duterte. Kung ganito ang nangyayari, sino ngayon ang niloloko ni Madriaga? Walang iba kung hindi kayo, mga taong bayan. Pero ang tanong, sino ang nasa likod ni Madriaga? Yo! Dahil hindi pa man nagsisimula ang buong laban, sarili nilang kwentong unang bumibigay. Kaya sa episode nito, mga kababayan, pag-usapan natin kung bakit palpak ang script ni Madriaga at bakit hindi nagtutugma ang kanilang kampo, yung kanilang mismong kampo, sali-saliwa ang mga script, ika nga. At bakit mas lalong lumalabas na may malaking kalokohan sa likod ng mga paratang na ito. At sa bandang dulo, ikikwento ko sa inyo kung ano ang tila nangyayari sa likod ng impeachment at sa likod ng politika dahil meron nagsasabi tila mapapalitan na ang speaker dahil itong speaker daw di umano ngayon na si D ay hindi naman talaga siya ang tunay na speaker, puppet speaker lang daw siya. Ang tunay na speaker daw ay itong anak ni Marcos at nagkakaroon na ng girian sa loob ng kamera. Yan ang ayon sa aking source, tila mapapalitan na ang speaker at meron ng papalit na kung saan ay ito ay tutol na sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil panahon na daw para sumipsip kay VP Sara Duterte. Ayun! Sinasabi ko naman di ba? Pagka ganyan na, wala na. Tawag nga nila sa Pangulo ngayon ay lame duck. Pero mali sila doon. Hindi lame duck ang tawag kay Marcos. Alam mo ko ano? Jumping duck. Agoy! Di ba jumping kasi? Sino? Hinahamon ko kayo. Sino? Pero yung jumping jack niya, hindi dumidikit yung kamay. Sino? Parang tanga lang o parang sabog lang? Ano sa tingin ninyo? Sabi ko sa inyo pag wala talaga kayo sa katotohanan, yung script nyo magkalabo-labo. At natatawa ako doon sa mga mga bayarang vlogger nila. Sa kampo ng mga tanso, yung mga bayarang tanso na vlogger, tuwan-tuwa sila sa palpak na script ni Madriaga. Kesyo wala daw si Pangulong Vice President Sara Duterte maibubuga, wala daw siya maisasagot. Paano ka sasagot sa isang malaking katangahan? Hindi di ba? Kung iisipin mo na mabuti, hindi ka makikipag-argue sa taong tanga. Hindi ka makikipag-argue sa isang taong ilusyonado. Hindi ka makikipag-argue sa taong obsessed. Kasi hindi naman talaga magbabago ang sinasabi niyan dahil nga yan tao na yan nag-iimbento lang. Sa makatuwid mga kababayan, itong si Madriaga, halatang halata yung obsession niya kay VP Sara Duterte. Di ba naalala ninyo, nabanggit ito nung abogado na si Paulo Panelo na may kursunada lang itong si Madriaga kay VP Sara Duterte. Dikit siya ng dikit. Tapos ang kanilang pinaka-ebidensya na malapit daw si Madriaga ay yung selfie.
yung tawag doon, yung pansay na happy birthday, yun daw ay malapit na. Alam nyo, sa dami-dami na nagpapapicture kay VP Sara Duterte, naturalmente, maraming hindi diyan kilala niya ng personal. Ako nga, ilang beses na nating nakausap si VP Sara Duterte, but I will never claim na ganun kami ni VP Sara Duterte. I will never do that. Even if may mga nakikikwento na siya na hindi naman nakikikwento pampubliko, I will never do that. You know why? Hindi naman porket nag-usap kayo, close na kayo. To the point na padadaanin pa sa'yo yung pera. Eto sabi ko nga, kung ako, magbibigay ako ng pera sa isang tao, na same lang ng opisina ko, na nag-uusap kami, hindi ko na padadaanin kung kani-kanino. Bakit? The more na maraming daanan ng pera, the more na mas delicates. Mas delikado. Di ba? Mas delikado na kumalat. Kung yung opisina katabi ko lang naman, ba't di ko naiabot ng diretsyo? Tama, mali. Sabi nga doon meron pang point doon na sabi ni Ombudsman Martires na kesyo parang malapit daw siya sa mga Duterte. Ang sagot ni Ombudsman at inabutan daw siya ng pera ni Pangulong Duterte. Kung malapit pala ako kay Pangulong Duterte, bakit padadaanin pa sa'yo? Sino ka? Di ba? Kung malapit ako kay Pangulong Duterte, kung magbibigay man siya ng pera sa akin, patatawag lang ako niyan at aabot ko. At again, when you say big money, ako, I will not entrust that to kung kani-kanino lang. Kung ganun kalaki yung pera, kahit ba sabihin natin itong empleyado kong to matagal na, hindi ko dyan padadaanin. Kung milyon-milyon na pinag-uusapan, idediretso ko. Bakit? Siguraduhin kung makarating sa kanya. Hindi biro ang mga binabanggit niyang presyo o pera. Diba? Kaya yung lohika ni Madriaga ay pangtanga lang. At sa taas ng antas ng katalinuhan, isang tunay na abogado, isang prosecutor, at si VP Sara din, abogado. Matalino ibig sabihin yan. Hindi pwedeng sabihin mo na bobo yan. Hindi lang po pagiging abogado ang pruweba na matalino si VP Sara at saka si Pangulong Duterte. Sila po'y humawak na syudad at maganda ang nangyari do sa syudad nila hanggang ngayon. Ibig sabihin, magaling sila. Sa tindi ng talino nila, bakit nila ipagkakatiwala ang isang quote-unquote corruption, isang quote-unquote pera na malaki, na hindi dumaan sa legal na paraan? Kasi yun na sinasabi ni Madriaga. Bakit ko padadaanin kung kani-kanino? Especially sinasabi niya na ito ay korupsyon o hindi maipaliwanag kung saan ang gagaling, hindi ko padadaanin sa kanya yan. Maari pa siguro kay Bongo. Kuwari si Pangulong Duterte. Doon talaga sa katiwala. Milyones Di ba? Bakit sa kanya? Anak ka ng tutsang kalabaw. Bakit sa kanya? Tapos, ano ba siya? Anong kanukulan niya? Hindi nga naka-ano yan ng bar. Hindi nga pumasa ng bar. Hindi nga ata nag-bar yan. Di ba? Pangalawa, hindi lang siya hindi nag-bar. Ano yan? Hindi nga pulis yan Hindi nga organic yan Security guard lang yan Para bagang hindi ko nilalanglang yun Pero iba kasi siyempre yung naandun ka, dumaan ka sa training talaga ng military o di kaya ng kapulisan. Hindi nga ho siya ganun
Tapos sa'yo ko ikakatiwala yung pera. Bobo ka. At ngayon nga, mga kababayan, mantakin mo, meron siyang kwento, aligasyon, na naandun daw siya, ganun siya ka-special. Grabe, ako talaga, minsan napapaisip ako eh. It's either sabog itong mama na ito, o baka naman talagang ilusyonado, talagang may tama. Kasi may ganyan tao yung may tama, yung sinungaling siya na hindi niya na matanto, o sabihin hindi niya alam na siya ay nagsisinungaling. Ganon kasira ang ulo. O di kaya talagang may matinding kapalit yung paninira niyang ginagawa niya kay VP Sara Duterte. Kayo mga kababayan, alin dun sa tatlo? Sabog siya? Bangag siya? Kaya ganyan siya? O pangalawa, nag-hallucinate siya? Nalunod na siya sa sarili niyang kasinungalinga at obsession dito kay VP Sara Duterte? O baka naman binayaran siya ng dating senador? Kilala nyo na yun, yung asong ulul. Di ba? Na dumadalaw daw sa kanya. Oh. Ito kasi may kwento siya. Ito kasi siste, mga kababayan. Mga banateros. May aligasyon siya na di umano daw si Marcos, si Pangulong Duterte, at saka si VP Sara Duterte, nag-usap-usap na kesyo bababa daw sa posisyon si Marcos sa 2025. Yun ang kasunduan. Ibig sabihin ng kasunduan, Marcos agreed. Marcos is part of that story. Ang problema, ladies and gentlemen, tinanggi ni Marcos. Ibig sabihin, nagsinungaling si Madriaga. Kasi, sabi ko nga saan ngayon lulugar kayong mga bayarang vlogger? Kasi di natin alam kung sino nagbabayad dito sa mga vlogger ni Marcos Si Marcos ba? Si Lisa Marcos ba? Under ba ng Office of the President? Under ba kay Yussi Claire Castro? O kay Romualdez? Paano yan? Inakusahan si Marcos nakikipagkuntsabahan kay Presidente Duterte. Nakikipagkuntsabahan daw. And that's a serious offense. Mantakin mo makikipagkuntsabahan ka na term sharing? Oh. Kaya nga dito, may naaamoy ako. Mamaya kikwento ko yung naaamoy ko. Tila naglalaglagan na si Romualdez at si Marcos. Yung kanyang mga bataan na congressman, yung mga bata ni Romualdez na inuutusan niya para banatan ng matindi si VP Sara Duterte, tila nilalaglag na mismo si Marcos dahil dinamay siya sa kwento. Pero si Marcos, nilaglag din si Romualdez. Bakit? Tinanggi niya Para niya sinasabing kalokohan, katarantaduhan yan. O, pakinggan na ho natin Itinanggi ng Malacanang at ni Senadora Amy Marcos ang umunoy Marcos-Duterte Term Sharing Agreement na isiniwalat ni Ramil Madriaga. Bumwelta rin ang palasyo sa sinabi ng bise na pumalya ang gobyernong tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng oil crisis. Nakatutok si Ivan Mayrina. You swear to tell the truth? Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa House Justice. Paano kaya nagulat si Marcos? Alam ko kung paano. Alam mo paano? Nagulat siya. Nag-jumping jack siya. Ganun siya nagulat. Hayop niya. Committee na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mangangampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan. So, inaamin mo, sinungaling si Madriaga. Balubaluktot na script nyo. Gani-gani rin gani-gani rin Tangina. Para mo na sinabing, sinungaling niya si Madriaga. Di ba? So, alin pa sa mga sinabi ni Madriaga ng kasinungalingan? Tangina, tanga nga.
Ay, sorry. Sorry naman, pasensya na. Huwag na daw ako magmura, sabi ng tatay ko. Sorry naman. Yung tanga, hindi mura yun. Di ba? Kasi ang tanga nila, ang tanga-tanga po nila. Sobrang tanga nila. Ngayon, paano ninyo babawiin yan? Magkaiba kayo ng kwento. So ngayon, sinungaling talaga si Madriaga. At tatapusin ang termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Ganun. Dahil Nagulat hindi ako. po ganun ang Pangulo. May version din ng kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya ni Ramil Madriaga. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo at talaga itinutulak daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Gate niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam si Patay dating kayo Pangulo dyan. Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidatong PDP laban. Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21 nabuo ang BBM Sara tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Ano Naku po ba po. ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi Sarap murahin. Munti ka ko na mamura. Buti, hindi ko namura. Dali, mumurahin ko lang ha. Sandali lang. Hindi na ako magmamay. At least di nyo narinig. Ay, nako. Hulaan ninyo kung ano yung sinabi ko. Sige nga, hulaan nyo. Kasi, ano daw ba alam ni Senator Amy? Wala ka pa nga nun eh. Sila nag-uusap. Ngayon sasali ka, tapos sasabihin mo, anong alam niya? Grabe, tama nito ni Claire Castro. Hindi siya kasali, hindi siya kamag-anak, hindi siya part ng team. Bagong salta ka lang, as if nagmamagaling ka na ngayon na ikaw ang may alam. Sorry ah. Ayan ha, hindi na ako nagbumura ha. Hindi na ako nagbumura. Okay? Wala na kayong naririnig na mura. Okay, okay? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon ang kung ano ang katotohanan at kung anong kasinungalingan. Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinaubaya na ito ng palasyo sa NBI. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng bise kung saan sinabi niyang bigo ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng kasalukuyang price crisis sa langis ay dahil ginagamit anya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan.
The brain that doesn't feed itself Huwag ka na, mag-i-English ka pa, mali-mali nga English mo. Ang sakit sa ulo nitong Alam mo, akala ko nun, si Lenny Robredo na ang pinakatang. May dumaig pa pala kay Lenny Robredo. English ka pa, quote ka pa ng quote, yung ang interview mo na mali-maling English Hindi ko alam paano ka naging abogado. Kasi alam mo sabi sa akin, kaya ako dapat mag-aabogado talaga ako nung bata ako kasi sabi ng tatay ko mag-abogado daw ako. Ang problema, I'm not used to that English You know, because I live in the streets of, buti ako na sabihin. I live in the street of Fairview. And therefore, I cannot fathom the knowledge of English. Kaya hindi ako tumuli sa pag-abogado Ikaw! Nakita mo ba interview mo? Nagmukha kang dinaig ka pa ng elementary? eats itself. Ilang Kaya oras mag-i-English ka pa? Sagwa! Ang sagwa, ate. Sa totoo lang, ang sagwa. po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Huwag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Patuloy naman naninindigan ng palasyo na wala nang dapat patunayan ng Pangulo sa panawagang maglabas siya ng medical record. Hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records. Kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin at Supreme Court ay hindi naman po babalik rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Sinagot din ng palasyong hirit ni Cavite Representative Kiko Barzaga na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpakulong sa kanya. Alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ay nako, obvious naman Obvious naman. Huwag na tayong... pakinggan natin no sinabi ni Senator Amy, yung buong kwento. Huyo, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Nako! Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga, at hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021. Yan. Ang tunay na pagbuo ng unit team. Yan. Nagtatanong, maraming naghahaka-haka. Higit sa lahat, may nagsisinungaling dyan sa Kongreso. Yan. So, Pakinggan natin. unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi Term sharing. na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Okay, next slide na tayo. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency, noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago Tapos,
first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasi alam naman natin na mamayagpag sa lahat ng survey si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walkover sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Nag-umpisa kami Kasi nga 'di ba naalala niyo 'yan. Ako involved tayo diyan eh. Talagang hindi po ako nakikialam sa sa desisyon o whatsoever. Pero talagang alam ko 'yan kasi nung time na 'yan yung madalas tayong 'di ba nakikita niyo naman yung mga picture ko eh. Na madalas po tayo naiimbitahan ni Pangulong Duterte sa Malacanang noon at tinatanong niya ako ano ba ang sentimento ng mga netizen. Nakikita niyo naman din po 'yan na nanonood si Pangulong Duterte sa ating vlog at talagang tinatanong niya ano ba yung mga nadidinig mo. At sinasabi ko talaga sa kanya na si VP Sara Duterte ang presidente. At tinanong ko pa nga siya noon kasi ayaw talaga ni VP Sara Duterte. Tinanong ko sa kanya yon, Mr. President, would you really consider supporting Marcos that time? Alam mo talagang ang dami niya sa akin sinabi na wala akong karapatang sabihin dito, pero eventually, sinabi niya na rin eh. Tulad nung ilang beses nagpunta sa Malacanang niya si Marcos at saka yung asawa niya para humingi ng posisyon. Ang dami nila sinabi nun. Meron pa, more than that. Meron pa siya lang sinabi na pumupuntang toot sa Malacanang. Oo. Pero ayaw niya talaga kay Marcos. Ever since, ayaw niya. Marami nang pumipilit sa kanya nun. Na okay na yan, maganda yan. Na solid North, solid South. Pag pinagsama mo, malakas yan. At sabi nga niya, para hindi talaga mapunta sa mga dilawan, o pinklawan, ang gobyerno. Pero never talaga. Ayaw niya talaga. Sobrang ayaw niya kay Marcos. Kaya ito sinasabi ni Madriaga, napaka-imposible. Sobrang napaka-imposible ho itong sinasabi ni Madriaga na ito. Hindi makikipagkuntsabahan si Pangulong Duterte kay Marcos dahil ayaw niya nga yan. Hindi nga niya yan hinaharap pag pumupunta sa Malacanang nun eh. Ganong katindi. Hindi niya yan hinaharap. usap-usap sa isang GC nung September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, dyan, sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone, andito. At as usual, Samsung na may note, at nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak, na kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin namin. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda na si Presidente o si Sara ay tatakbo. Sinabi ni Mayor noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito.
Tapos, in-endorse, September 19. Magulo. Magulo talagang panahon na yun eh. Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay. Andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Hindi ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba, nangyari yon. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan yan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos nun, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, biglaan pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang. At ang inaakala ng tao, si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasinungalingan yun. Kita ninyo? PDP. Yan ang ang medyo gumaganon that time eh. Kasi kailangan sila maging majority. Sa Kamara, sa Senado. So sila yung namamagitan. Pero walang kaalam-alam si Pangulong Duterte. Dahil ayaw nga niya talaga kay Marcos ever since. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako eh. Kasi ayokong pumunta si Bongbong. Sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Hindi ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang gano'n ang pinag-uusapan ng PDP. Si Presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang gano'n. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang imik. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at na-on raw sila. Pero wala ako doon.
kwinento lang ni Bongbong, pagkatapos ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, porsigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na aatras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong vice president. Sabi ko, mahina kang vice president kasi gusto naming lahat president ka. Magpa-survey ka. Kaya nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat eto nga, talagang undas nun eh. All Saints Day noon, ang hirap maghagilap ng tao, pero kahit papano nakapag-produce kami ng survey at nag-presentation noong November 3 na tama nga ang kutob niya, mahina siya bilang vice-presidente kesa sa presidente. Kasi na-disappoint yung mga Sara All. Alam naman natin yon. Pero sabi ko, malakas ka pa rin. Walang tatalo sa'yo. At yun, panay ang usap namin kung anong gagawin, kung anong dapat. At walang kinalaman to sa PDP at PRRD. May kanya-kanyang landas to eh. Talagang magulo nun eh. Makita ninyo, November 9, si Mayora nag-withdraw from the mayoralty race, Baste replaced her. So hindi ko alam yung mga November 21 ng Madriaga na yan. Pagkatapos noon, makita ninyo ang ating vice-presidente nag-resign sa hugpong. Ayun, November 10 din yan. Tapos, noong November 11, sa isang kasal ng anak ni Senator Revilla, si Inday Sara sumali sa Lakas CMD para meron na siyang national party. Naghahanda na siya. Ayun. Pagkatapos niyan, nag-happy birthday na naman siya sa GC, ano? Happy birthday, Senator Amy. Many, many happy returns. Tapos, tinatanong ako sa telepono, ano naman ang birthday wish mo? Eh sabi ko, birthday wish ko, same as last year, Inday for President. So, hanggang sa dulo talaga, pinagpipilitan namin na siya talaga. Ayun. Tapos, November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan. Yan ang statement ni Bongbong, November 12. So, hindi ko maintindihan saan nagmula yan term sharing na kabulastugan na yan. November 13 pa, Go takes over as PDP laban presidential candidate. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Ayan, November 14, very publicly, pikon na pikon si Presidente at hindi niya alam ang pangyayari. Kasalanan po namin yon. Sara did not consult him on her 2022 plans. Sasabihin ko ang rason, di ako makasuporta. Ayan, binabanatan na naman niya. Kita naman natin November 14 na yan. Ewan ko kung saan yung kasunduan na pinagsasabi na kinumbinsi ni Bongbong o kinumbinsi si Bongbong, pati yung sinungaling, nagkabulbul na. I'm sure yung pagtakbo, desisyon ni na Bongbong. Totoo naman, ang kulit-kulit kaya namin. Tapos, November 16, sabi ni Nograles, wala nang Duterte go. November 16 din,
Grabe ha. Ito, detalyado. At kahit kailan, wala pa si Auntie Claire dyan. Hindi ko maintindihan bakit nagmamagaling si Auntie Claire. Nakala mo may alam siya? Sampit ka lang. Sabi nga ni Sharon Cuneta. Si Sharon Cuneta ba nagsabi nun? O si Cherry? Sampit ka lang. Di ba? Nakikisali ka pa. Animal ka. Ay, nako. Pambira ka, oo. Talagang nag-iisip na kami ng kampanya kasi pumila na eh. So doon sa group chat, makikita ninyo, I like unity. Power tandem yan. Eh sabi ko, uniteam. Tapos sabi, only team. O okay, ilabas ko na to. Uniteam na tayo. At doon nagmula yung Uniteam, November 16. Unitae. Okay? So, Yung Unitae. hindi ko maintindihan yung November 21, nangangampanya na by November 21. Nako. Pero, hindi pa rin napapawi ang galit ni PRRD November 18, bumabanat pa rin kay Bongbong. Asan ang pagkakasundo dyan? Tapos tuloy-tuloy na po, November 21, nasa Davao, nasa Mindanao, November 25, tuloy-tuloy na yung mga partido na sumapi. At finally, matagal to December 14, tsaka lang nag-withdraw at umatras si Bongo bilang presidente. Kaya gusto ko lang i-tweet itong mga kabuktutan na mga ito at sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan. Dapat sinabi mo, wasak na ang puri. Totoo naman Wasak na. Wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko. Ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit kailan, hindi ko kinonsinti at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan. Sa korupsyon, sa kasakiman, sa walang saysay na pamumulitika, kahit ngayon sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Pangulong Bongbong. Marcos, alam mo ang Yun. katotohanan. Alam mo pala Andun Magkasama ka. tayo. Oh, Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. yawn. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yawn. Going back lang doon kay PRRD, paano nyo na pahupa yung, di ba nakita naman natin na may galit pa rin si Presidente even before, during that time. Paano napahupa yung galit ni dating Pangulong Duterte at pumayag din eventually doon sa Unity? Nakisuyo kami sa mga kaibigan niya, pati Hindi po siya pumayag sa Uniteam. Sino nagsabing pumayag siya sa Uniteam? Ay, hindi siya pumayag! Nanahimik lang siya. Alam mo, ang tunay na istoryahe niyan, istoryahe kita ha? Ayaw niya kasi, eto, medyo kwento lang. Pasensya na, Senator Bongo
Medyo bibitaw ako dito, magbibitaw ako ng matindi dito. Ang ginawa ni PRRD, pinatakbo niya si Bongo. 'Di ba? Siya na yung kandidato. Tapos, si Bongbong at saka si Sara sa unit team. Sabi ni Pangulong Duterte nun, sa harapan ko, sa harapan ng ilang malalapit sa kanya. Sabi niya, itodo mo na yan. Akong bahala. Akong bahala kay Marcos. Kaya mong talunin yun. Yan ang, eto, hindi po sa akin ang galing ito ha. Talagang narinig ko yun. Tapos, alam mo sabi ni Bongo, ayoko kasi mag-aaway kayo ng anak mo. Yan ang sinabi niya. Uurong na lang ako kasi mag-aaway kayo ng anak mo. Kasi habang binibira mo si Bongbong, tatamaan si Sara. Yan ang sabi ni Bongo. At ayokong ako maging dahilan ng away nyo na mag-ama. Alam mo, in front of me, in front of some people, politicians, sinabun niya si Bongo. At sinabi niya, wag mo nang pinakikialaman yung relasyon ko at magkaiba kami ng anak ko. Politika ito. Wag mong iniisip yun. Mag-concentrate ka sa pagiging Pangulo. Pero dahil nga, iba ang personalidad ni Bongo, hindi confrontational si Bongo umatras siya. At kaya ipinalit si Bato. Ganon ang talagang nangyari. Dahil ayaw talaga ni Duterte si BBM. Kaya imposible yung sinasabi ng reporter. Misleading ka Your Honor, I object. Misleading. Hindi sinabi ni Pangulong Duterte, gusto ko na unit team. Alam mo nangyari na lang nun? Para hindi magulo at hindi masira yung relasyon ni Pangulong Duterte at si VP Sara Duterte, tumahimik na lang si Pangulong Duterte. Hindi niya na diniretso-diretso yung banat niya. Kasi kung maalala ninyo, unang araw na nag-file si Vice President Sara Duterte na bilang Vice Presidente si Bongbong Marcos, kagabihan, sa akin lang siya nagpa-interview. At off-cam, masama talaga ang loob niya kay Marcos. Feeling niya talaga, nilinlang. At pinilit nila si BP Sara Duterte na tumakbong BP para manalo si Marcos. As a matter of fact, that interview should not be, i-google nyo, should not be about Bongbong Marcos. That interview supposed to be yung kasinungalingan ni Thinking Pinoy na sinasabi niya na para bagang kinokontrol ni Bongo si Pangulong Duterte kasi tatawa-tawa si Pangulong Duterte nung humarap sa COMELEC. At para mapasinungalingan na kinokontrol ni Bongo si Pangulong Duterte, nagpa-interview siya. Madaling araw yun. At ako yung nag-interview at alam ko yun. Nag-uusap kami offline. Pero, nung sabi ko, okay, Mr. President, record ko na po, okay, record. Magandang araw, gumana na ako. Tapos, nagulat ako dahil binira niya si BBM doon sa interview ko. Doon niya sinabing addict, doon niya sinabing spoiled brat. Doon siya nagsalita. Kung maalala niyo yun. After nun, hindi live yun recorded yun. Pagka-stop ko, inulit ko pa, Mr. President, are you sure ilalabas ko ito? Tinanong ko si Bongo nun, Sir, ilalabas ko ba ito? Kasi dito magsisimula ang gera. Gera to. Pag inilabas ko to, that's the first time na sinabi ni Pangulong Duterte na spoiled brat, may baggage si Marcos. Dun sa interview na yun. At sabi niya, oo, ilabas mo yan. Ano naman ako? Sino naman ako para hindi ko ilabas yun? So nilabas ko. At doon nagsimula.
yung gera na ayaw niya si Bongbong Marcos talaga. Kaya lang, ang nangyari nun, ito totoong nangyari bawat banat ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, ang sumasalag, anak niya. Alam nyo naman, si Pangulong Duterte, if there is one weakness ni Pangulong Duterte, walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. Mahal na mahal niya si BP Sara Duterte. Sobrang mahal niya yan. As in, ano niya yan, talagang mahal na mahal niya talaga yan. Lahat tayo meron tayong kryptonite na tinatawag yung weakness natin. Si Pangulong Duterte, yan ang pinakamatapang na lahat. Sa lahat, matapang yan. Except kay BP Sara Duterte. Malambot ang puso niya kay BP Sara Duterte. Kaya nung sinasalag ni BP Sara Duterte ang lahat ng banat ni Pangulong Duterte kay Bongbong Marcos, tumahimik si Pangulong Duterte. Actually, malamang sa malamang, alam din ni Vice President Sara Duterte ang weakness ng tatay niya. Kaya siya ang sumasalag. That's the truth. Sinalag niya yun. Yan ang tunay na istorya. Kaya katarantaduhan, sorry misleading yung tanong nung media. Misleading. Kasi hindi naman niya gusto Senator Bongo, pati sa kanyang ES, nakisuyo rin kami kay Pastor Kibuloy na awatin na lamang kasi katandem na ng anak niya, kawawa naman. Pumayag naman si Presidente Duterte. Pero wala na siyang magawa by then, wala na mga kasunduan, term sharing na kalokohan. Tapos ni. Po. Isa rin sa na-mention ni Madriaga, yun daw confidential fund ni BP Sara, hindi in 11 days but in 24 hours na 18 hours, di ba? How do you find that statement? Di ko alam, tulad ng sinabi ko, talagang hindi ko naman pinakinggan ng buo, nabalita lang sa akin na binanggit ako. Hindi ko pa nakikita yung iba niyang sinabi. So wala kayong prejudgment sa kanyang credibility, dun lang Doon lang talaga, doon sa tungkol sa akin. Kasi klarong-klaro talaga sa akin. Ang liwa-liwanag, Nahanap ko pa yung telepono, andito pa yung mga survey na tira-tira. Naku talaga naman. Babalik ta rin niya lahat yan. So you're appealing to PBBM na sana kung hindi siyang nasa likod nito, itama niya yung kasinungalingan na yun ni Madriaga. Oo, kasi magkasama kami. Alam niya yung totoo. Are you expecting him to say something about that, ma'am? Sana. Ayun, sana. Ang problema, ewan ko Miss Senator Amy, yung kapatid mo, talagang mahinang nilalang. That's the truth. Mahinang nilalang yung kapatid mo. Yung kapatid mo talagang mukhang hindi niya gagawin yan kasi yung talagang banatan si Madriaga, yung direct, una-una hindi confrontational si Marcos. Pangalawa, talagang weak siya. So kaya nga siya nag-hire ng anti-Claire kasi weak siya. Need niya ng isang parang tagapagtanggol, tagabanat para sa kanya kasi nga mahinang nilalang siya. Pero ang problema ngayon, tila nasisira yung script nila, 'di ba? Panoorin niyo pa ito yung mga baloktot na script ni Madriaga. Kaugnay sa mga alegasyon kay Vice President Sara Duterte nang nagpakilalang dating aide umano niya na si Ramil Madriaga, makapanayan po natin ang abogado ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Magandang umaga po, Attorney Panelo. Magandang umaga, Igan, at sa mga tagapanood nyo. Sa proceedings, kahapon naglabas ang mga video at litrato si Madriaga, nakasama niya si VP Duterte, patunay raw na magkakilala sila. Hindi pa ba sapat yun, Attorney? Hindi. Actually, Igan, kami nga ho ang nag-supply ng mga litrato na yon. Doon sa perjury complaint pa lamang, inunahan na po namin siya para mapaliwanag na yung mga ganong klaseng litrato, hindi po yun pwede maging pruweba
na magkakilala sila. Bakit? Kasi puro sa kampanya po yung pinakita niya at kunyari, isahin na po natin yung Alam mo, kung maaalala ninyo, 2016, diyan mahilig si Vice President Sara Duterte. Before pa data, ewan ko kung 2022 ito eh. Naalala ninyo, siya rin yung nangampanya sa tatay niya. Ayaw nilang tumakbo. Silang lahat ayaw patakbuhin si Pangulong Duterte bilang presidente. Magkakapatid. Yan ang sinabi ni Baste. Pero nung wala na, simula na yung kampanya, no choice. Kaya nga yung kapatid niya, di ba, nagpakalbo pa si Inday noon. At talagang siya yung gumawa pa ng, anong tawag dun, yung bus na nag-iikot. Siya talaga yung pumupukpok, tumutulong sa kampanya. Ibig sabihin, pagdating sa kampanya, aktibo yan si VP Sara Duterte. Kaya no doubt, itong 2022 campaign, magiging aktibo yan. Lalo na kung sarili niya na yung kinakampanya niya. At marami talagang grupo, kita nyo naman yung nangyayaring last PDP na na parang samahan. Hindi PDP lang yun. Maraming grupo yun. Marami doon, Inday Sara for ganito, Sara Duterte for ganyan. At yan, na-establish na yan noon pa, way before. Ganyan talaga si VP Sara Duterte. At ano siya sa tao, hands-on siya. Siya talaga yung kumakausap sa mga tao. Kaya nga yung kalokohan ni Madriaga na porket may video, maniwala ko kayo sa hindi. Marami yung, hindi lang ako napapasama. Dahil po, naalala nyo yung nag-zoom sila. Sila yun. Kasi usually, umaga. Kaya hindi ako napapasama, umaga kasi. O kaya umaga ina-announce, tapos sa tanghali, alam nyo naman ako, panggabi ako eh. Panggabi ko nagigising, tapos busy na ako sa gabi. Kaya hindi ako naaano dyan. Pero laging may ganyan. Kasi gusto ni VP Sara Duterte marinig yung mga tao. Akala kasi nung iba na para bagang nagbibigay siya ng instruction. Hindi, marunong makinig si VP Sara Duterte sa mga hinaing ng tao. Yan ang totoo. Zoom meetings or virtual meetings, talagang ganun po ang paraan noong mga panahon na yon na makipagkita sa mga supporters, sa mga volunteers para sa kampanya dahil may pandemic po ng mga panahon na yon. Hindi ba po? Tapos yung mga Zoom meetings po na yon, maramihan po yun, hindi yun one-on-one meetings with Ramil Madriaga. Tapos yung pinapaulit-ulit kahapon, yung happy birthday Sir Ram, di ba? Yung birthday greeting na yun, alam naman po natin na yung mga celebrity, di ba po, nagre-request sa kanila na batiin yung mga tao, tapos may papel. Yun po mismo ang pruweba na hindi sila magkakilala. Dahil kung magkakilala talaga sila, hindi po kailangan na gawin yon ni VP Sara na isulat yung pangalan niya doon sa... Correct. Alam mo ba na pag gusto mo magpabati kay VP Sara Duterte, may sinisend na papel para fill upan yun kung ano yung birthday, ano yung pangalan. May ganun. Ganun ka-organisado kay VP Sara Duterte. Kita nyo? Hindi, ito hindi ako sa hindi ako sa nagyaya. Kung mapapansin nyo, di ba, taon-taon binabati ako ni Pangulong Duterte. Hindi ko siya nagbabasa ng script. Kasi alam naman niya talaga dahil nanunood nga po siya dito sa vlog. Kasi kilala niya naman ako. Lagi niya, banat. Di ba, gumaganyan-ganyan niya pag nagbibideo tayo. Kasi alam niya naman talaga. Pero pag hindi niya kakilala, talagang isinusulat yan para sigurado mabanggit ng tama. Di ba? Ganun yan. Kaya sa Office of the Vice President, since marami nagpapabati dyan, ipapadala yung papel. May fill upan kang form para batiin. Ganun. Ibig sabihin, hindi ka kilala. Tanungin kita. Kunwari babatiin mo yung kaibigan mo, yung best friend mo. Kukuha ka pa ba ng papel? Sandali, lalagay ko nga pangalan ni dito. Halimbawa ako, babatiin ko yung mga kasamahan ko, Banateros. Diba si Sir Jack. Susulat ko pa dito. Happy birthday, Sir Jack. Happy birthday, Sir Jack.
Pag ginawa ko yun, offending yun. Sandali, magkasama tayo sa grupo Happy birthday, Coach Oli. Butik na naman ako magbura. Baka pagalitan ako nung kapatid ko. Bakit mo sinulat pa dyan? Di mo alam pangalan ko? Di mo ako kilala? Hayop ka? Ano, lagay ko, happy birthday, Coach Oli. Lagay nga natin dito. Anong punto doon? Pag sinulat ang pangalan mo, meaning, hindi ka niya kilala. Acquaintance, oo. Nakita, nakasama, 1 beses, 2 beses, pero hindi kayo nag-uusap. Hi, hello lang. Sa dami ng pansinin ninyo, ito. Kung maalala nyo si Bruce, di ba? Si Attorney Bruce, yun talaga ang close ni, naalala ko kasi yan Naalala ko yan nung laging, tawag dito, ginagamit ni Thinking Pinoy na kunwari close sila ni VP Sara Duterte. Yung sinasabi niya, lagi niya yun Kasi ito si Thinking Pinoy, rin to manggagamit din ito Yung lagi niya sinasabi na close sila, o katext ko nga si VP Sara Duterte, name dropping ang ginagawa niya lagi. Tapos sa totoo lang, yung mga kaibigan ni Bruce doon, kami, natatawa kami. Kasi kinikwento sa amin ni Bruce, hindi naman sila close, hindi Thinking Pinoy, tsaka si VP Sara Duterte. Pero lagi niyang binabanggit para lang sabihin sa inyo na close. Kaya natatakot ako dyan Doon sa mga taong laging sinasabi, kaibigan ko si ganito. Kaya nga ako lagi ko sinasabi, di ba? Pag nga rin, nagkita kami ni VP Sara Duterte, nag-usap kami, in-interview, pero hindi kami magkaibigan, hindi kami close niyan. Lagi ko sinasabi kasi ayokong mapagbintangan na nag-name drop ako. Unless talagang totoong nagkakausap kayo. O tulad kay Pangulong Duterte, talaga naman, nakikita nyo naman siguro yun Di ba? Hindi ko kailangan i-name drop kasi talaga naman pong nag-uusap kami noon. Every time na nagkikita kami noon, nagtatanong, nangangamusta siya tungkol sa mga social media. Totoo nag-uusap kami noon. Pero si VP Sara Duterte, hindi porket na-interview ko, abay, ganun na kami. Wala ko sinabing ganun. O kaya si Baste, hindi ko sasabing, si Baste, ano ko yan? Best friend ko yan. Kainuman ko yan. Hindi ko gaganunin. Bakit? Hindi naman magkakilala kami. Oo. Pero hindi ko masasabing best friend kami o close kami yan. At hindi ko gagawin yun. Kasi sa totoo lang, naiirita ako sa ganyan Yung name dropping. Ugali natin mga Pilipino pag nahuli tayo. Kaya sadali, tatawagan ko si General o tatawagan ko si Mayor. Kahit 1 beses lang kayo nagkakilala ni Mayor. Nagkita lang kayo ni General, di ka niya nga maalala, tapos tatawagan mo. Anak ka ng tutsa. Tama, mali. Ang dami, ganyan tayo mga Pilipino Yung mahilig sa name drop. Di ba? Eto, binati ka lang. Hindi, close kami yan. Close kami yan. Ano kami niyan, ganyan kami niyan. Nagbigay pa nga ako dyan Kami rin, nagbigay din kami ng sombrero. Ibig sabihin, close na kami ni VP Sara Duterte na nagbigay ako ng sombrero sa kanya. Hindi ko pwede i-claim na ganun. Ang kapal ng mukha ko. At alam nyo, ayun na ngayon namin. Ako, ayoko yan talaga. Yung mag-feeling na close. Minsan lang kayo nagkita, minsan lang kayo nagsama, close na. Ang kapal ng mukha mo. Papel, tapos batiin ng ganon. In fact, bago pa man lumabas yan, kahapon, nakita na natin yan sa social media at nakausap na po natin mismo yung tao sa opisina ni VP Sara na kumukuha ng mga birthday greeting na yon, yung nag-shoot mismo ng video at papatunayan niya sa isang testimonya na ginagawa lang ni VP Sara yon sa mga taong hindi niya kilala. Okay. Ito, 24 oras lang umano nalustay ng bise ang 125 billion pesos na confidential funds at si Madriaga raw mismo ang naghatid ng pera sa iba't ibang individual. Kasi lumitaw noon, 11 araw Anong reaksyon dito? Considering the source, which is Ramil Madriaga, tingin po natin kasinungalingan lahat yan. Kasi wala naman po talaga siyang involvement at all dun sa confidential funds or kahit anumang in any capacity. Hindi naman siya nagsilbi bilang trabahante ni VP Sara. So kasinungalingan po niya, po lahat yan.
Ang gusto ko po iparating sa mga kababayan natin ay yung mga mabibigat na alegasyon niya laban kay VP Sara, pati rin na rin kay Pangulong Duterte. Ang problema sa kanya, wala siyang ebidensya. Yung, Diba? Yung mga delivery umano, puro cash. So wala siyang pruweba. Kahit picture, wala. Yung mga instructions, puro verbal or over the phone. Na grabe nga eh. Isipin mo. Paano kaya kunwari, sabihin ko na lang, si Pangulong Duterte, binigyan ako ng kotse niyan. O si Pangulong Duterte, binigyan ako ng mansion niyan. Kaninong pangalan? Sa pangalan ko. Kasi ayaw niya ipangalan sa sarili niya. Can you say that is an evidence? How stupid you are if you say that's an evidence. 'Di ba? Kailangan meron kang supporting evidence na magpapatunay na talagang ibinigay sa iyo 'yan. Video na itinutur ka, video na talagang inabot sa iyo, yung susi. Hindi pa pwedeng, hindi, binigay sa akin 'yan. Paano kunwari sabihin ko na lang, kunwari, halimbawa lang naman, pangarap ko, bumili ng Tesla. Binigay sa akin ni Elon Musk to. Kaya nga ako may Tesla eh. Hindi ba kanya yan? Binigay niya sa akin yan. Sino yung mga kababayan natin dyan na may Tesla, lalo na sa Amerika? Sabihin ninyo, binigay sa inyo ni Elon Musk. prepaid phone pa ang gamit, so hindi ma-verify. So, ibig sabihin, hindi niya mapapatunayan. At convenient para sa mga sinungaling na wala naman talagang ebidensya. Ngayon, Igan, baka sabihin, illegal na activity yan, kaya sinadya na hindi matetrace. Okay. Diba? Okay. Pero dapat sige. may ibang batayan. Anong halimbawa ko? Kunyari, dito sa flood control scandal, itong si Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez. Bakit kahit na yung ibang mga sinasabi nila walang ebidensya, bakit naniniwala ang tao sa kanila? Kasi mga pinuno sila ng DPWH sa Bulacan kung saan nangyari yung korupsyon. Sila yung mga opisyal doon, sa kanila dumadaan yung pera, sila yung nag-a-award ng kontrata. So meron silang personality at impormasyon para sabihin yung mga yon. Pero si Madriaga, hindi naman po siya konektado kay Vice President Sara eh. Outsider po siya. Ang pruweba niya lang na magkakilala sila, itong mga picture sa kampanya at itong birthday greeting na hindi po nagpapatunay na nagtatrabaho siya in a sensitive capacity for the Vice President. Kaya wala pong katuturan yung testimonya niya kahapon. Kahit sabi niya na siya nag-dispose ng 125 million pesos. Opo, dahil kasinungalingan po yun, 100%. Okay, kung hindi siya pinilit, no? O kaya may kapalit itong kanyang testimonya, ano nakikita yung motibo ni Madriaga laban kay Vice Sara Duterte? Actually, dun sa perjury complaint, Igan, na napakita na natin yung motibo niya. Okay. Sa isang Facebook Messenger message na pinadala ni Madriaga to Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, sinabi niya doon na magiging state witness daw siya at yung magiging vehicle niya para makalabas ng kulungan. So si Madriaga mismo nagsabi niyan. 'Di ba? Nung kinukumbinsi niya si Nolasco daw. Kasi nga daw magiging state witness. So galing mismo kay Madriaga yung word na yon. So therefore I conclude. Sabi nga nito ni Panelo, ni Attorney Paulo Panelo, that's the very reason why Madriaga is doing these things o kaya saying these lies para siya ay maabsuelto sa kanyang kasalanan. Alam na natin. Yun lang pala yun. So sinasabi niya doon sa text message na, Colonel Nolasco, sabihin mo na lang, bumaliktad ka, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Kasi ako, hindi naman ako makukulong kasi magsa-state witness ako. So yun po ang motibo para makalabas po ng kulungan. Okay. Maraming tatanong. Sige po. Igan, hindi niya sinagot yun Hindi niya sinagot yun kahapon
sa testimonya niya. Hindi niya rin yun sinagot sa counter affidavit niya na natanggap din namin kahapon doon sa perjury complaint. Okay. Eto, ba't hindi dumalong personal si BP Sara para harapin niyang personal itong si Madriaga? Una-una po, hindi po kinakailangan dahil si Ramil Madriaga na po mismo mag-isa ang sumira sa kredibilidad niya. Dahil yun nga, wala siyang mapakitang ebidensya, puro laway lang ang puhunan niya. Pangalawa, kung napansin niyo kahapon, nagmoro-moro yung mga miyembro ng House Justice Committee na kesyo hindi daw pwede mag-probing questions. Paano po mako-confront si Madriaga? So, ibig sabihin, kung nag-attend man si VP Sara para kumpontrahin tong si Madriaga, tanungin at palabasin na nagsisinungaling siya, hindi rin siya makakapagtanong. So sa madaling salita, nonsense kung darating pa si BP Sara Duterte. Hindi katulad ng sinasabi ng mga bayarang media at saka mga bayarang vlogger ng palasyo na takot daw si BP Sara Duterte. Mga tanga. Walang sense kasi bawal naman tanungin si Madriaga. Bawal tanungin yung iba pang resource person na ihaharap nila. Again, this has nothing to do with the impeachment. Wala masasaysay itong ginagawa ng Kamara. Walang saysay. Kasi alam natin, luto na yan eh. Alam mo, maniwala kayo sa hindi. Itong turo sa akin sa negosasyon. Nakalimutan ko na sinong mentor ko ang nagturo sa akin ito eh. Don't negotiate with the person na sarado na isip. Bakit kapag makikipag-negotiate, makikipagtalo ka pa doon sa taong sarado na isip? You're just wasting your time and wasting your money. Why? Time is money. Ibig sabihin nun, yung oras mong yon, pera yan eh. Kung ano man pinag-aksean mo, pera katumbas niyan. So wag mo nang i-waste yung time mo sa taong hindi mo na mababago. Isip, talagang yan na yan. Fix na utak niyan. Ganyan na talaga yan. Pagdating sa negosasyon. Ganito rin dito. Pag ang isang grupo, etong Kamara, fix naman na utak sa kanila eh. Na we want to impeach BP Sara Duterte. We will bring that to the plenary and hopefully to the Senate. Fix na sila. Bakit ka pa pupunta dyan? Useless piece of tae. Di ba? Useless. Kaya hindi na kailangan pumunta ni BP Sara dyan. Bababuin lang siya, optics, tapos hindi siya pagsasalitain. Kabastusan lang ang gagawin sa kanya dyan. Kaya tama yung desisyon ni BP Sara Duterte. Kasi kahit mismo yung mga tanong ng mga House Justice Committee members, hindi pinayagan ni Chairperson Luistro. Okay. So, wala pong punto. Attorney Panelo, yung waiver, hindi ba kayo nababahala doon sa bank account ni Madriaga? Walang katuturan kasi sabi niya ginawa daw siyang dummy ni PRRD. Tapos yung accounts daw nasa pangalan niya. So kapag nag-sign siya ng waiver, anong mapapatunayan nun? Ang mapapatunayan lang is yung bank accounts nasa pangalan niya at kung anong laman ng account. Hindi yun mapapatunayan na kay PRRD galing yung pera. 'Di ba? Tama. Kaya katawa-tawa eh. It was a spectacle, it was a performance. Alam mo yung mga ginagawa ni Sak sa Kamara? Sa totoo lang, it won't stand sa court. Sa totoo lang ha, it won't. Wala talaga. Kaya mga kababayan, habang tumatagal, lalong lumilinaw na hindi lang mahina ang script ni Madriaga. Mukhang sarili niyang kampo pa ang sumisira sa kanyang istorya. Dahil kung mismong Malacanang at si Marcos mismo ay tinatanggi ang aligasyon niya, paano ngayon maniniwala ang taong bayan sa isang kwentong hindi magkakatugma kahit sa hanay mismo nila o sa kampo mismo nila? Kaya malinaw, hindi ito usapin ng katotohanan kundi usapin ng desperasyon at palusot. Kaya kayo, ano masasabi ninyo? Sa tingin nyo ba nabuking na si Madriaga o mas malalim pang baho ang mailalantad?
I-comment nyo sa baba at huwag kalimutan i-like at share. At i-subscribe ang Banat Bay Channel. Dahil dito, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. Para sa bayan, hanggang dulo lalaban.